Ang banal na pagtitipon ng Paskwa ng Bagong Tipan ay dumating na. Ang lahat ng miyembro sa Zion sa buong mundo ay nagdiriwang ng Paskwa. Nagbibigay ako ng pasasalamat at luwalhati sa Diyos Elohim sa pagpapala sa atin na maipagdiwang ang Paskwa. Sa mga katuruan ng Diyos, ang Paskwa ang maituturing na pinakadakilang katotohanan. Sa bawat panahon, laging isinasagawa ng Diyos ang mga dakilang gawain sa pamamagitan ng Paskwa. Ipinapangako at ipinapahayag ang masayang balita ng kaligtasan. Kaya ang simbahan na walang Paskwa ay maituturing na bulaang simbahan. Ito ay dahil pinakahahangad ni Jesus na ipagdiwang ang Paskwang ito. Ang kanyang matinding paghahangad ay ipinahayag sa Luke chapter 22. At ang mga record kung saan ipinagdiriwang ni Jesus ang Paskwa kasama ang kanyang mga alagad ay nakarecord sa Biblia gaya ng sa Matthew chapter 26 at sa Mark chapter 14. Ang Paskwa ay ipinagdiwang sa Ehipto mga 3,500 taong nakalilipas. Gayunman, inakay rin ng Diyos ang kanyang bayan na ipagdiwang ito. Bago sila pumasok sa Kanaan, isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Ang kasaysayang ito ay isang napakahalagang bahagi ng propesiya mula sa propetikal na pananaw ng Biblia. Hindi natapos ang Paskwa pagkatapos ng panahong iyon. Sa halip, alinsunod sa mga katuroan ng Diyos, nagpatuloy ito maging sa kaharian ng Juda. Ang mga haring gaya ni Josias at Hezekias ay tumanggap ng malalaking pagpapala mula sa Diyos sa pagdiriwang ng Paskwa. Nagpapatuloy ang kasaysayang iyon. Ang mga Israelita ay dinalang bihag sa Babylonia at pinalaya kalaunan. Sa pagbalik sa kanilang bayang pinagmulan, sinabi ni Propetang Ezra, dapat nating ipagdiwang ang Paskwa na ito. Dahil hindi natin ipinagdiwang ang Paskwa, tayo ay dinala bilang mga bihag sa ibang mga bansa. Maraming dahilan kung bakit hindi nananatiling matatag ang ating bansa. Ang isa sa mga ito ay dahil hindi natin sinusunod ang mga katuruan ng Diyos. Kaya may galak na ipinagdiwang ni Propetang Ezra ang Paskwa. Ito ay makikita sa aklat ni Ezra sa Biblia. Hindi lang ito, 2,000 taong nakalilipas. Sinabi ni Jesus noong Paskwa na pinakahahangad kong kainin na kasalo kayo ang korodero ng Paskwang ito. Iniwan niya ang katotohanan ito bilang isang napakahalagang pamana. Kagulat-gulat na walang simbahan sa paligid natin ngayon ang nagdiriwang ng Paskwa. Ito ay katakataka. Pinakahahangad ni Jesus at ng kanyang mga apostol na ipagdiwang ang Paskwang ito. At masigasig na ipinangaral ni Apostol Pablo ang Paskwa ng Bagong Tipan, maging sa mga rehiyon sa Europa, gaya ng Korinto. Si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay sa ikatlong araw. Pagkatapos, umakyat siya sa langit matapos ang 40 araw. At ibinuhos niya ang Espiritu Santo sa sinaunang simbahan sa ika-50 araw. Bilang resulta, naging napaka-aktibo ng sinaunang simbahan. Ang mga alagad na direktang tinuruan ni Jesus ay ipinangaral ang mga katuruan ni Jesus. Kaya sa loob ng halos 300 taon, sa maraming henerasyon, ang Paskwa ay patuloy na ipinagdiwang sa lupang ito bilang ang pinakadakilang katotohanan. Gayunman, noong AD 325, tinipon ng Romanong emperador na si Constantine ang mga pinuno ng Kristyanismo. Isang relihiyosong konseho ang ginanap sa Nicaea na ngayon ay nasa bandang Turkey. Doon nila ginawa ang kakilakilabot na bagay na pag-aalis ng Paskwa.
Sa panahong iyon, para maging emperador ng Roma, kinailangan niyang hawakan ang posisyon ng pinakapunong pari ng Diyos-Diyosang araw. Kaya, ang emperador ng Roma ay hindi lang isang pinuno sa politika, kundi isa ring pinuno sa relihiyon. Ang pinuno ng relihiyong sumasamba sa Diyos-Diyosang araw ay hindi maaaring kilalanin ang pananampalataya sa Diyos. Kaya mula sa panahong iyon, ang katotohanan ng Paskwa ay nagsimulang mawala. Ang Paskwa ay ipinagdiwang mula sa panahon ni Moises hanggang sa panahon ni Jesus. Ang Paskwa ay hindi nawala hanggang sa panahon ng mga alagad ng mga disipulo ni Jesus. Ito ay matatagpuan sa kasaysayan ng Kristyanismo. Gayunman, ang emperador ng Roma, sa ibang salita, ang pinakapunong pari ng Diyos-Diyosang araw, ay binura ang katotohanan ng Paskwa. Ang mga Kristiyanong hindi susunod sa kautusan ng emperador ay papatayin. Kaya nagtago at namuhay sila ng asetiko. Sa ganitong paraan, nalupig ang Paskwa. Sa panlabas, isinulong ng emperador ang Kristyanismo. Pero sa katunayan, inalis niya ang Sabbath noong AD 321 at ipinakilala ang linggong pagsamba. Ang araw ng pagsamba para sa Diyos-Diyosang araw ay linggo. Hanggang sa mga panahong iyon, anong araw idiniraos ng mga Kristiyano ang kanilang pagsamba? Gaya ng ating Church of God ngayon, sumasamba sila ng Sabado. Pag tiningnan natin ang mga Hudyo sa gitnang silangan, hindi ba't maiintindihan natin na sumamba sila ng Sabado? Bago iyon, wala pang linggong pagsamba. Gayunman, noong AD 321, ipinakilala ito ng emperador ng Roma. At noong 325 AD, ang katotohanan ng Paskwa ay inalis. Kung gayon, bakit napakahalaga ng Paskwa? Kung wala ang Paskwa, ang landas tungo sa pagtawag sa Diyos na Ama at Ina ay mahaharangan. Sa pamamagitan ng Paskwa, ipinangako ng Diyos sa atin ang regulasyon kung saan makakain at maiinom natin ang laman at dugo ng anak ng tao para maging mga anak niya tayo. Ngayon, ang araw na ito ng Paskwa ay napakahalaga para sa mga makalangit na kapamilya. Pagnilay-nilayan natin ang kahalagahan nito sa pamamagitan ng Biblia na naglalaman ng kalooban ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga opinyon ng mga iskolar. Dapat nating ipagdiwang ang Paskwa hanggang sa katapusan ng panahon at ipangaral ang kalooban ng Diyos sa lahat ng tao. Tingnan natin ang Matthew chapter 26, verse 17. Chapter 26, verse 17. Nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, "Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa?" Tinanong ito ng mga alagad kay Jesus. Verse 18. At sinabi niya, "Pumunta kayo sa isang tao sa lunsod at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang oras ko. Sa iyong bahay ko gaganapin ang Paskwa kasama ng aking mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus at inihanda nila ang Paskwa. Ito ang sagot na ibinigay niya sa kanyang mga alagad. Ipinagdiwang din ni Jesus ang Paskwa. Ito ay dahil ang Paskwa ay naglalaman ng napakahalagang tipan ng Diyos. Kaya, nagbigay siya ng halimbawa ng pagdiriwang ng Paskwa.
Sa mga bagong nabautismuhan at nagdiriwang ng Paskwa sa unang pagkakataon, marahil ay magtanong ang ilan, bakit ang Church of God lang ang nagdiriwang ng Paskwa, samantalang ang ibang mga simbahan ay hindi? Nais nating magkaroon ng pananampalatayang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung tatanggihan natin ang mga katuruan ng Diyos na ibinigay para akayin tayo sa langit, ano ang magiging kabuluhan ng ating pananampalataya? Inuutusan tayo ng Diyos na ipagdiwang ito, kaya kahit na hindi ito sinusunod ng iba, dapat ba natin silang gayahin? Dapat nating sundin ang mga katuruan ng Diyos na ating sinasampalatayanan. Tingnan natin kung paano hinahanda at ipinagdiriwang ang Paskwa. Verse 26. Tingnan natin ang verse 26. Habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kumuha kayo, kainin ninyo. Ito ang aking katawan." Sa ganitong paraan, sa pagputol-putol ng tinapay ng Paskwa, sinabi niya na ang tinapay ng Paskwa ay ang kanyang banal na katawan. Verse 27. At kumuha siya ng isang saro, at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Uminom kayong lahat nito." Hindi natin maiinom ang kopa mismo. Hindi ba't ang ibig sabihin nito na ang dapat nating inumin ay ang alak ng Paskwa na siyang laman ng kopa? Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang alak ng Paskwa. Ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Iniwan ni Jesus ang mahalagang kahulugang ito patungkol sa Paskwa. Pinagputol-putol niya ang tinapay ng Paskwa at ibinigay ito sa kanila. Sinasabing, "Ito ang aking katawan." At nilagay niya sa alak ng Paskwa ang kapatawaran ng mga kasalanan ng marami. Nalalaman na ipapako siya sa krus kinabukasan. Pinakihinangad niyang ipagdiwang ang Paskwa kasama ang kanyang mga alagad. Dalagang nakakapagtaka na hindi ipinagdiriwang ang Paskwa sa Kristyanismo ngayon. Kung tayo ay mga Kristiyano na naniniwala kay Jesus, dapat tayong magdiwang ng Paskwa. Ang lahat ng ito ay nakasulat sa Biblia, mula sa Paskwa sa paglabas sa Ehipto. Sa Matthew chapter 26, sinabi ni Jesus, "Ang tinapay na ito ay hindi lang isang ordinaryong tinapay. Ito ang aking laman na ibinigay sa pamamagitan ng aking sakripisyo sa krus para iligtas ang sangkatauhan." Habang ibinibigay ang alak, sinabi niya, "Ito ang aking dugo na ibinuhos sa krus." Sa pagkakaloob ng kanyang laman at dugo sa sangkatauhan, ibinigay niya sa atin ang kapatawaran ng mga kasalanan. Bukod pa rito, higit pa ang nilalaman nito kaysa sa kapatawaran ng mga kasalanan. Hindi ba't ang mga nagmamana ng laman at dugo ng kanilang mga magulang ay tinatawag nating kanilang mga anak? Kaya ang lahat ng nakikibahagi sa Paskwa ay tinatawag ang Diyos na Ama. Pag pumupunta kayo sa simbahan, hindi ba kayo nagtataka kung bakit natin tinatawag ang Diyos na Ama? Naisip nyo lang ba na dahil tinatawag siya ng iba na Ama, dapat ko rin siyang tawaging Ama? Minana natin ang laman at dugo ng Diyos. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng Paskwa. Kaya pinakahahangad ni Jesus na ipagdiwang ang Paskwa. Tingnan natin ang Luke chapter 22 verse 7. Luke chapter 22 verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Paskwa. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan na sinasabi, "Humayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa para sa atin, upang ating kainin ito."
Nang isinugo ni Jesus ang kanyang mga punong alagad na sina Pedro at Juan, direkta niyang ipinag-utos sa kanila na humayo at ihanda ang Paskwa. Kaya ang Paskwa ay isa sa pinakamahalagang pangunahing katotohanan sa Kristyanismo. Dahil lang sa inalis ang Paskwa noon, hindi ito nangangahulugan na hindi na natin ito dapat na ipagdiwang gaya ng iba. Dahil naniniwala tayo kay Hesukristo, ipinagdiriwang natin ang Paskwa hanggang sa araw na ito, gaya ng iniutos sa atin ni Jesus. Muli nating basahin ang verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Paskwa. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan na sinasabi, humayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa para sa atin, upang ating kainin ito. At kanilang sinabi sa kanya, saan mo gustong ihanda namin ito? At kanyang sinabi sa kanila, narito, pagpasok ninyo sa lungsod ay sasalubungin kayo ng isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kanyang papasukan. At sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, sinasabi ng guro sa iyo, saan ang silid para sa panauhin? Na doon ay aking kakainin ang Paskwa na kasalo ng aking mga alagad. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may mga kagamitan. Doon kayo maghanda. At humayo sila at natagpuan ito ayon sa sinabi niya sa kanila. At ano ang ginawa nila? Inihanda nila ang Paskwa. Ginawa nila ang lahat ng paghahanda para sa pagdiriwang ng Paskwa. Tingnan natin ang verse 14. Nang dumating ang oras ng Paskwa, ay naupo siya sa hapag. At ang mga apostol ay kasama niya. Sinabi niya sa kanila, pinakahahangad kong, ano? Kainin na kasalo kayo ang kordero ng Paskwang ito bago ako magdusa. Sinabi ni Jesus na, pinakahahangad ko. Kailan tayo nagbibigay diin? Ito ay pag binibigyang diin natin ng isang mahalagang bagay. Kung gayon, sino ang nagbigay diin dito? Ito ay si Hesukristo, na sinusunod ng lahat ng Kristiyano. Ano ang pinakahahangad ni Hesukristo na ipagdiwang? Iyon ay ang Paskwa. Gayunman, maliban sa Church of God, ang Paskwa ay hindi ipinagdiriwang sa global na nayon. Pag naririnig nila na ipinagdiwang din ni Jesus ang Paskwa, nagtatanong ang ilan ng, hindi ba iba ang Biblia nyo sa Biblia ko? Dahil ang Bibliang ito ay nilathala ng Bible Society, magkapareho ang mga ito. Ang lahat ng nilalaman ng Biblia ay nai-record sa eksaktong parehong paraan. Kung gayon, bakit natin ito ipinagdiriwang pero sila hindi? Talagang nakakapagtaka ito. Tunay na masasabi natin na ang mga lumilihis sa mga katuruan ni Jesus ay mga erehe. Muli nating tingnan ang verse 15. Sinabi niya sa kanila, pinakahahangad kong, ano? Pinakahahangad kong kainin na kasalo kayo, ang kordero ng Paskwang ito, bago ako magdusa. Ipapako siya sa krus kinabukasan. Kaya ang Paskwa na pinakahahangad ni Jesus na ipagdiwang ay ang Paskwa na ipinagdiwang sa itaas na silid ni Marcos, 2,000 taong nakalilipas. Lumipat tayo sa verse 19. Tingnan natin ang verse 19. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol, at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Malinaw na iniutos sa atin ni Jesus na, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang araw na iniutos at tinatag ni Jesus bilang isang regulasyon ay ang Paskwa. Masasabi natin na ang simbahang walang Paskwa ay hindi naniniwala kay Jesus. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Verse 20. Gayon din naman ang kopa, pagkatapos ng hapunan, na sinasabi, ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. Ang katotohanan ng Paskwa ng bagong tipan ay mahalagang katotohanan na tinatag ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang simbahang walang Paskwa ng bagong tipan
ay hindi masasabing simbahan ni Kristo. Ito ay dahil binigyang diin ng Diyos ang kahalagahan ng Paskwa mula pa noong panahon ni Moises. Ngayon, tingnan din natin ang Exodus chapter 12. Tunay na ikinalulungkot ng Diyos na makita na ang Pasko ang ipinagdiwang sa loob ng mahigit 3,500 taon ay binabaliwala ng mga tao sa panahong ito. Tingnan natin ang Exodus chapter 12 verse 21. Chapter 12 verse 21. Nang magkagayoy, ipinatawag ni Moises ang lahat ng matatanda sa Israel at sinabi sa kanila, "Kayo'y lumabas at kumuha ng mga kordero ayon sa inyong sambahayan at magpatay kayo ng kordero ng Paskwa." Ito ang unang beses na ipinagdiwang ang Paskwa. Lumipat tayo sa verse 25. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay sa inyo ng Panginoon, gaya ng kanyang ipinangako, inyong tutuparin ang paglilingkod na ito. Kapag itinanong sa inyo ng inyong mga anak, anong ibig ninyong sabihin sa pagdiriwang na ito? Verse 27. Inyong sasabihin, ito ang paghahandog ng Paskwa ng Panginoon, sapagkat kanyang nilampasan ng mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto, ng kanyang patayin ng mga Ehipsyo, at iniligtas ang ating mga bahay. At ang taong bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba. Kahit mga 3,500 taon na ang nakalilipas, mula pa noong inakay ni Moises ang mga Israelita palabas ng Ehipto, binibigyang diin na ng Diyos ang Paskwa. Sinasabi na dapat itong ipagdiwang. Tingnan natin ang verse 43. Sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, "Ito ang tuntunin ng Paskwa. Walang sino mang banyaga na kakain niyon. Subalit ang bawat alipin na binili ng salapi ay maaaring makakain niyon kapag tuli na siya." Sa ganitong paraan, binigyang diin ng Diyos ang Paskwa nang tinatag niya ito. Hindi kailanman mawawala ang katotohanan ito at hindi ito dapat na mawala kailanman. Lumipat tayo sa Exodus chapter 13 verse 8. Sasabihin mo sa iyong anak sa araw na iyon, dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin nang ako'y umalis sa Ehipto. Iyon ay magsisilbing isang tanda para sa iyo sa ibabaw ng iyong kamay at bilang alaala sa pagitan ng iyong mga mata, upang ang kautusan ng Panginoon ay sumaiyong bibig, sapagkat sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ay inilabas ka ng Panginoon sa Ehipto. Kaya't ano? Ingatan mo ang tuntuning ito sa takdang panahon nito taon-taon. Iniutos sa atin ng Diyos na ipagdiwang ang Paskwa taon-taon. May napakaraming scholar ng Biblia at mga simbahan na naniniwala kay Hesukristo. Pero bakit hindi nila ipagdiriwang ang Paskwa? Hindi ba't nakakapagtaka ito? Hindi lang sa panahon ng Eksodo, kundi maging sa pagpasok nila sa Kanaan, ang pagdiriwang ng Paskwa ay patuloy pa rin. Sa Joshua chapter 5 verse 10, tingnan natin kung paano pinangunahan ni Josue na pumalit pagkatapos ng kamatayan ni Moises ang mga Israelita. Mula sa aklat ng Exodus hanggang sa aklat ng Revelation sa Biblia, ang lahat ay konektado sa pamamagitan ng katotohanan ng Paskwa. Tingnan natin ang Joshua chapter 5. Joshua chapter 5 verse 10. Habang ang mga anak ni Israel ay nagkakampo sa Gilgal, ay kanilang isinagawa ang Paskwa ng 14 na araw ng buwan sa kinahapunan sa mga kapatagan ng Jericho. Mga kapatid, dito, ang Paskwa ay hindi nawala. Ito ay nagpatuloy. Sa lahat ng panahon, dapat na alalahanin ng mga naglilingkod sa Diyos ang Paskwa. Ipinagdiwang din ito ng lahat ng Israelita.
Muli nating tingnan ang verse 10. Habang ang mga anak ni Israel ay nagkakampo sa Gilgal, ay kanilang isinagawa ang Paskwa ng ika-14 na araw ng buwan sa kinahapunan sa mga kapatagan ng Jericho. Kinabukasan, pagkatapos ng Paskwa, ng araw ding iyon, kanilang kinain ang bunga ng lupain, ang mga tinapay na walang pampaalsa at ang sinangag na trigo. At ang mana ay huminto kinabukasan pagkatapos sa sila'y makakain ng bunga ng lupain. At hindi na nagkaroon pa ng mana ang mga anak ni Israel, kundi kanilang kinain ang bunga ng lupain ng Kanaan ng taong iyon. Sa ganitong paraan, ipinagdiwang nila ang Paskwa at nakapasok sa Kanaan. Kaya, inutusan sila ng Diyos na patuloy na ipagdiwang ang Paskwa mula sa Ehipto hanggang Kanaan. Sa buong panahon ng mga hari at maging sa panahon ng kalayaan mula sa pagkabihag. Higit pa rito, sa mga ebanghelyo, sinabi ni Hesukristo na pinakahahangad niya na kainin ang Paskwa kasama ang kanyang mga alagad at ipinaliwanag ang kahalagahan ng tinapay at alak ng Paskwa. Sinabi niya, ang tinapay na ito ay ang aking katawan. Ang alak na ito ay ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kainin mo ang tinapay at inumin ang alak. Alalahanin at kunitain ito taon-taon. Kahit na tinuro niya ito ng detalyado, ang mga simbahan ngayon ay nag-aangking naniniwala kay Jesus, pero hindi ito sinusunod. Ipinapakita nito ang kakulangan ng paniniwala kay Jesus. Ang pangunahing kwento sa Biblia ay ang Paskwa. Gayunpaman, noong AD 325, ang pinuno ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosang araw sa Roma ay inalis ang Paskwa. Walang kabuluhan para sa lahat ng simbahan ngayon na sundin ang pag-alis na ito. Kaya dapat nating tanggapin ang mga katuruan ni Jesus at sundin ang mga katuruan ng mga apostol. Iyon ang daang patungo sa langit at ang paraan upang masunod ang katotohanan. Kung gayon, hindi tayo dapat na magdagdag ni mag-alis mula sa salita ng Diyos sa Biblia. Sinabihan tayo ng Diyos na huwag baguhin ang anuman. Kung tatanggapin natin ang salita ng Diyos nang walang binabago sa mga ito, ano ang dapat nating gawin sa Paskwa? Dapat nating ipagdiwang ito. Kung mabibigo tayong maipagdiwang ito, makukuha ba natin ang kaligtasang ninanais natin? Buksan natin ang Matthew chapter 7. May babalang ibinigay sa atin si Jesus patungkol dito. Nakita niya ang hinaharap ng sangkatauhan at nag-iwan ng isang mahalagang mensahe. Tingnan natin ang Matthew chapter 7 verse 21. Verse 21. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ang ilan ay nagsasabi, hindi ba't garantisado na tayong makakapasok sa kaharian ng langit kung maniniwala lang tayo at tatawag lang ng Jesus, Jesus? Gayunman, dapat tayong maniwala ng tama kay Jesus at sundin ang kanyang mga katuruan. Tama? Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi, sino? Ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Sa ibang salita, ang ibig niyang sabihin ay, lumayo kayo sa akin, kayong mga hindi sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Tinatag ng Diyos ang landas na ito para iligtas ang sangkatauhan. Dahil nabubuhay tayo sa mundo ng ikatlong dimensyon, hindi natin maiintindihan ang mundo ng Diyos sa ika-4 o ika-5 dimensyon. Kaya,
Nagsugo ang Diyos ng mga propeta para magbigay ng kanyang mga katuruan para masunod nila ang kanyang landas. Kahit noon pa man, ang kalooban ng Diyos ay hindi pa lubusang naihatid sa sangkatauhan, kaya pumarito ang Diyos sa lupa. Kaya pumarito siya sa lupa 2,000 taong nakalilipas upang itatag ang Paskwa at para itatag ang Church of God. Gayunman, noong panahon ng kadiliman, ang Paskwa at ang lahat ng katotohanan ng Diyos ay tuluyang nawala. Ang linggong pagsamba, ang Pasko, at ang pagsamba sa krus na sinusunod ng Kristyanismo ngayon ay mga produkto ng pagsamba sa Diyos-Diyosang araw noong panahon ng kadiliman. Ang mga ito ay hindi mga katuruan ni Jesus. Hindi nalalaman ito, iniisip ng mga tao, makakapunta siguro ako sa langit kung may pananampalataya ako at pumipili ng kahit na anong simbahan. Pero dapat nilang hanapin ang simbahang sumusunod sa landas na tinuturo ng Biblia. Sa araw na ito, naging kwalipikado tayo na tawagin ang Diyos na Ama sa pamamagitan ng laman at dugo ng Diyos. Tingnan natin ang John chapter 6. John chapter 6 verse 53. Verse 53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong, buhay sa inyong sarili. Hindi ba't ang ibig sabihin ng walang buhay ay ang pagiging patay? Sinasabi ng Biblia na ang sino mang walang laman at dugo ni Kristo ay tinuturing na patay." Verse 54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may, buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Lumipat tayo sa verse 55. Sa verse 55, sinasabi ni Jesus, "Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako'y sa kanya. Kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din, ang kumakain sa akin ay, ano ang mangyayari sa kanila? Sila ay mabubuhay dahil sa akin." Para pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan at buksan ang daang patungo sa langit, ibinigay ng Diyos sa atin ang Paskwa na ito. Pag tiningnan nyo ang kasaysayan ng Kristyanismo at ng simbahang Katoliko, makikita nyo kung ito ba ay inalis ng Diyos o ng isang emperador. Ito ay makikita sa mga aklat ng kasaysayan na ginagamit ng lahat ng seminaryo. Gayunman, nagtatanong ang ilan, sa kasalukuyan, maling landas ang nilalakad ng lahat ng tao. Paano ako makakalakad sa tamang landas ng mag-isa? Mga kapatid, gaano man karaming tao ang may maling paniniwala sa Diyos, kung ituturo sa atin ng Diyos ang tamang daan, ano ang dapat nating gawin para maipagdiwang ang Paskwa? Dapat tayong manumbalik sa Diyos, gaya ni na Haring Josias at Haring Hezekias. Noon, hindi ko alam ang patungkol dito, pero ngayon, matapos basahin ang Biblia, malinaw na iniutos ng Diyos sa atin na ipagdiwang ang Paskwa. Kaya ipinagdiwang ng hari at ng buong bayan ang Paskwa. Sa buong kasaysayan ng Biblia, may mga mapagbiyayang katuruan gaya nito. Nais ng Diyos na ang sangkatauhan na nakatakdang mamatay magpakailanman ay makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit, kung saan hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, ng pagtangisman o ng kirotman, kundi kaligayahan lang ang nag-uumapaw. Gayunman, ang landas na ito ay binaluktot. Hindi tayo makakapunta sa langit sa binaluktot na landas. Kaya nais kong hilingin sa lahat ng anak ng Zion na tapat na sundan, tanging ang landas na tinuturo ng Biblia.
Nais ko ring mag-alay ng walang hanggang pasasalamat at papuri sa Diyos Elohim, kay Kristohan Sanghong at sa makalangit na inang bagong Jerusalem sa pagkakaloob sa atin ng Paskwa ng bagong tipan. Dito, nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.